Mapagpalang araw sa lahat. Ako nga pala si Enrico, tubong San Jose del Monte, Bulacan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari ito noong minsang sumama ako sa pinsan kong magbakasyon sa kanila sa lugar ng Negros. Nasa edad 21 pa lamang ako noong niyaya ko ng pinsan kong si Rodel na sumama sa probinsya nila sa Negros Oriental. Para raw makalanghap naman ako ng sariwang hangin at malayo-layo sa usok ng jeep at init ng trapiko. Noong una, ayoko talaga. Pero may kung anong humihila sa akin na hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko ay may parang kung sino ang nangungumbinsi sa akin para sumama. Kaya naman isang umaga, heto na nga ako. Nasa bangka na papunta sa maliit na isla, malapit sa bahay ng lola ni Rodel. Doon daw maganda ang dagat, malalim, bughaw, at parang salamin kapag sumasapit ang tanghali. Doon kami magbabakasyon. Pagdating namin, ramdam ko agad ang katahimikan, ang mga alon, ang mga ibong dumadapo sa mga puno ng nyog, at ang samyo ng dagat. Para bang bumagal ang oras. Tumira kami sa isang kubong bahay na may malawak na bakuran at tanaw ang malawak na karagatan. Walang signal, walang internet, pero hindi ko yun ininda. Enrico, gising ka ng maaga bukas ha. Dadayo tayo sa kabilang isla. May grotto doon. At saka, mas maganda ang dalampasigan. Sabi ni Rodel habang nilalagyan ng uling ang kalan. Oo ba? Basta may kape. Sagot ko habang binubuklat ang isang lumang aklat na nakita ko sa aparador. Kinabukasan nga, tinawid namin ang kabilang isla gamit lang ang bangka ng kakilala ni Rodel. Saglit kaming namasyal roon. Pero pagsapit ng tanghali, bumalik agad kami sa isla kung saan talaga nakatira ang abuela ni Rodel. Kinahapunan, ako lang mag-isa ang naglalakad-lakad sa gilid ng dalampasigan, habang si Rodel ay sumama sa kaibigan niyang taga roon. Ako naman, napagdesisyonan kong magpalamig na lang muna sa ilalim ng puno ng talisay sa dulo ng dalampasigan. Napakatahimik ng paligid. Tanging ang paghampas ng alon at ihip ng hangin lang ang naririnig ko. Habang nakatitig ako sa dagat, bigla na lang may tumalsik na tubig sa harapan ko. Napaatras ako at napasigaw. Uy! Ano ba yan? May dalagang biglang lumitaw mula sa likuran ng malaking bato. Medyo basa ang buhok niya at mukhang kagagaling lang maligo. Unang tingin ko pa lang sa dalaga ay hindi ko maiwasang mamangha. Sobrang ganda niya. Mahaba ang buhok na kulay itim at ang balat niya ay makinis at mapusyaw. Ang mga mata niya, sobrang ganda. Pakiramdam ko ay nakakita ako ng artista. Saglit pa akong natulala habang nakatitig sa dalaga. Ay, pasensya ka na. Hindi ko sinasadyang matalsikan ka. Mahina niyang sabi, saka bahagyang umiti. Ayos lang. Nagulat lang talaga ako. Bago ka lang ba dito? Anong pangalan mo? Ako nga pala si Enrico. Bisita lang ako rito. Ikaw? Ako si Merlina. Taga rito ako. Merlina? Ang ganda ng pangalan mo. Salamat. Ikaw pa lang ang nagsabi niyan. Totoo naman. Saan ka nga pala banda nakatira dito? Saglit siyang natigilan. Tinitigan muna ako sa muka. Saka naupo sa bato at tumingin sa dagat. May mga bagay kasing magandang huwag mo na lang alamin. Tulad ng lalim ng tubig na yan. Hindi mo agad alam kung saan ka lulubog, di ba? Makahulog ang sagot niya habang tinuturo ang dagat. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kakaiba kay Merlina. Hindi siya mukhang ordinaryong dalaga. Ang galaw niya, banayad, pero parang may kakaiba. Ngayon lang kita nakita dito. Sabi ko sabay upo sa batong nasa tabi niya. Ngayon lang din kita nakita.
Baka itinadhana tayong dalawa. Sagot niya nang may mapanuksong ngiti sa mga labi. Ang lalim nun ah. Wika ko at napatawa sa ginawang biro ng dalaga. Hindi ko kasi inaasahang palaban pala siya. Ginawaran niya lang ako ng matamis na ngiti. Saka muling tumingin sa malawak na dagat. At sandaling natahimik ang paligid. Ramdam ko ang kakaibang lamig ng hangin. Kahit tirik pa ang araw. Parang bumalot sa balat ko ang hamog ng dagat. Mahilig ka ba sa dagat? Biglang tanong niya sa gitna ng katahimikan. Hindi ko alam. Pero ngayon, parang gusto ko na. Minsan, ang dagat ay may itinatagong lihim. At kapag masyado ka nang nalalapit, mahirap nang bumalik sa pangpang. Napatingin ako sa kanya at naguguluhan. Hindi ko kasi maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Bakit mo sinasabi yan? Hindi niya agad ako sinagot. Sa halip, tinapik niya ang braso ko at sabay sabing, "Alis na ako, Enrico. Mag-iingat ka at ikinagagala kitang makilala." Bago pa ako makasagot, naglakad na siya palayo. Naiwan akong nagtataka at nanghihinayang dahil hindi ko man lang siya nakausap at nakilala ng matagal. At doon nga sa dalampasigan na yun, nagsimula ang kakaiba kong karanasan. Araw-araw, nakikita ko ang dalaga at palaging naglalakad sa tabi ng dagat. Laging mag-isa. Kaya naman sinamantala ko ang pagkakataon na makasama at makausap siya. Merlina, tawag ko sa kanya nang minsang madaanan ko siya muli. Huminto siya at lumingon sa akin. "Ikaw na naman." Gusto mo ng kasama? "Sigurado ka?" Sigurado. Wala naman akong ibang ginagawa kundi magpahinga lang dun sa kubo. Masyado kasing abala ang pinsan ko. Sige. Ikaw ang bahala." Sinabayan ko na nga siya sa paglalakad. At nung medyo napagod na kami sa paglalakad, umupo kami sa may batuhan. "Bakit pansin ko? Parang lagi mo kong inaabangan." Ha? Hindi ko rin alam. Basta paano ba to sasabihin? Pakiramdam ko parang may hinahanap ako. Tapos kapag kasama kita, nararamdaman kong nahanap ko na. Alam mo yun, yung mga ganon. Ewan, ang corny ko. Medyo natatawang wika ko at nakaramdam ng hiya sa sarili. Natawa naman ang dalaga. At sinang-ayunan pa ako sa sinabing ang corny ko. Tuloy ay mas lalo pa akong nakaramdam ng hiya sa sarili. Maya-maya pa, tumahimik siya. Saka seryosong nagsalita. "Alam mo, may mga bagay kang hindi pa alam, Enrico. At kung sakaling malaman mo, baka hindi mo na ako gustuhin makausap o makasama man lang." Tinatakot mo ba ako? "Hindi kita tinatakot. Binabalaan lang." Itinuloy namin ang pag-uusap hanggang sa nagdapit hapon. At sa bawat salita niya, lalong lumalalim ang pagkakaibigan. O baka higit pa roon. Pero sa kabila ng lahat ng yun, may tanong akong pilit bumabalik sa isipan ko. Merlina, sino ka ba talaga? Isang hapon, mabilis akong tumakbo pabalik sa dalampasigan. Nakalubog na ang araw at unti-unti nang nilalamon ng dilim ang paligid. Ang mga alon ay tila may sariling buhay. Matitinis ang hampas, parang may gustong isiwalat. "Merlina!" Sigaw ko habang hinahanap-hanap ang babaeng bigla na lamang naglaho ng ilang araw. Tama, Miss Aya. Matapos ng malalim na pag-uusap naming iyon ni Merlina, ilang araw kong hindi nakita ang dalaga. Ni anino niya ay hindi ko man lang naaninag sa gilid ng dalampasigan. Hindi ko rin naitanong sa kanya kung saan banda ang bahay niya. Tuloy, nagmuka akong hunghang sa kakaantay na makita siya. Pero sa loob ng ilang araw na hindi siya nagpapakita, para akong mababaliw kakaisip,
kung nasaan na siya. Nakailang beses ko nang tinatawag ang pangalan ng dalaga, pero wala pa rin akong makuhang sagot. Hindi ko pa rin siya makita. Sa isip ko, baka nga totoo ang sinabi ni Kuya Paul, na may mga nilalang na hindi natin basta-basta nakikita, na bumabalik lang kapag gusto nila at bigla na namang mawawala. Hindi kaya isang nilalang ang dalagang palagi kong nakakausap? Kasi napakamasikreto niya. Sambit ko sa isipan. Ang daming katanungang namumutawi sa isipan ko. Pero ni isa, wala akong mahanap na sagot. Habang nag-iisip ay inihakbang ko ang mga paang basa papalapit sa batuhan, sa lugar kung saan kami huling nagkita. Hanggang sa may narinig akong mahinang boses at parang kumakanta yun. Sa pandinig ko, parang napakalungkot ng kanta. Noon ngang mabosesan ko ang babae. Dali-dali ko yung nilapitan at doon ko siya muling nakita. Nakaupo si Merlina sa ibabaw ng isang batong nakalusong sa tubig. Ang kanyang buhok ay mahaba, basang-basa. Nakatalikod siya sa akin, kung kaya't hindi niya napansin ang paglapit ko. La la la. La la la. Merlina, Tumigil siya sa pag-awit. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at ang kanyang mga mata parang may unos na laman. May lungkot, may pag-aalinlangan. Hindi ko inaasahan na babalik ka. hindi ako mapalagay. Hinahanap ka ng isip ko. Kahit hindi ko alam kung bakit. Sino ka ba talaga? Tumayo siya at ang tubig ay tila umiwas sa kanyang mga paa habang siya'y lumalapit sa akin. Bakit ilang araw kang hindi nagpapakita? Alam mo bang namimiss kita? Merlina, sino ka ba talaga? Bakit pakiramdam ko'y parang... Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin. Sa halip, napabuntong hininga na lamang ako. Pasensya na, Enrico. Aaminin kong hindi mo ko kilala ng lubusan at ayokong makilala mo ko. Pero bakit? May gusto lang akong malaman. Totoo ba ang lahat? May dapat ba akong katakutan? Seryosong tanong ko at hindi ko na napigilang lapitan siya. Totoo, ako'y hindi isang tao. Isa akong nilalang na hindi dapat lumapit sa'yo. Dapat ay dumaan ka lang dito. Dapat ay hindi ka tumingin. Hindi ka nagtanong. Pero nangyari na. Hindi kita kayang iwasan, Merlina. Hindi ko alam kung anong meron sa pagitan natin. Pero sa tuwing nakikita kita, parang may tinig na humihila sa akin. Papalapit sa'yo. Nilapitan ko pa siya lalo. At ngayon, magkalapit na ang aming mga muka. Napatitig siya sa akin habang ang kanyang mga mata ay puno ng tubig. Delikado ako, Enrico. Hindi mo alam kung ano ang kapalit kapag pinili mong lumapit sa tulad ko. Ano bang totoo? Gusto kitang makilala. Hindi ako natatakot. Merlina, mas takot akong hindi kita muling makita. Ang pangalan ko ay Merlina. Anak ng dagat. Isang engkantadang inutusang bantayan ang hangganan ng aming mundo. At sa inyo, ang sino mang lalapit sa akin ay maaaring mawala ng daan pabalik. Anong ibig mong sabihin? Enrico, kapag tuluyang napalapit ang puso mo sa akin, mahirap nang makabalik sa daigdig ng mga tao. Mapupunit ang ugnayan mo sa sariling mundo. Madilim ang tubig sa ilalim ng dagat, Enrico. At marami sa amin ang hindi marunong umibig, kundi mang-angkin lamang. Saglit akong natahimik. Malamig ang hangin. Pero mainit ang dibdib ko sa damdaming hindi ko maipaliwanag. Hindi ako aatras sa panganib kung totoo ang nararamdaman ko. Gusto lang kitang makilala.
Hindi para saktan ka. Hindi para sirain ang mundo mo. Kundi para maramdaman mo na may isang taong handang sumugal kahit hindi niya alam ang buong istorya. Tumahimik siya. Tinitigan niya lang ako. At sa isang iglap, parang nawala ang bigat sa kanyang balikat. Napayuko siya. Muling tumulo ang luha sa pisngi. At sinabihan niya akong umuwi na't magdidilim na. Gusto ko pa sana siyang sundan noong naglakad siya papalayo. Pero parang may kung sino ang pumipigil sa akin. Pagka-uwi ko mula sa tabing dagat, matapos ang saglit naming pag-uusap, parang may kung ano ang bumalot sa katawan ko. Mainit ang likod ng bato ko. Tila may mabigat na matang nakatitig sa akin mula sa di matukoy na direksyon. Enrico, anong nangyari sa balat mo? Tanong ng pinsan kong si Rodel habang naglalatag kami ng hapunan. Napatingin ako sa braso ko. Pulang-pula ito. Parang may lumalabas na mga pantal. At sa leeg ko, makate. Sa binti, may parang paso. Sinubukan ko itong kamutin. Pero lalo lang itong lumalala. Hindi ko alam. Kanina lang. Okay naman to. Napapailing na lang ang pinsan ko. Kinagabihan, hindi agad ako nakatulog. Kahit anong pikit ko, gumuguhit pa rin sa isipan ko ang imahe ni Merlina. Ang kanyang mahabang buhok na tila alon, ang mapupungay niyang mga mata na parang kinatataguan ng lihim na lungkot. Hanggang sa tuluyan akong nakatulog. Sa panaginip ko, nasa gitna ako ng malawak na dagat. Itim ang tubig, malamig. Mabigat ang bawat paglangoy ko. Biglang umalo ng paligid. May humawak sa paa ko. Isang aninong kulay asul at berde. May mapuputing mata at mahabang buhok ang biglang sumulpot mula sa ilalim. Lumayo ka kay Merlina. Hindi ka nararapat sa kanya. Ibinigay ko ang lahat. Pero ikaw ang pinili niya. Sigaw ng isang nilalang sa ilalim ng dagat. Hinila ko pababa. Napasigaw ako sa tubig, pero walang lumalabas. Kinakapos na ako ng hininga. Napakapit ako sa sakit ng dibdib ko. Hanggang sa may biglang tumalon mula sa itaas. Si Merlina. Malakas niyang isinigaw ang pangalan ko. Tinulak ang engkantong humihila sa akin pababa. Umangat kami sa tubig. Hawak niya ako sa bewang. Habang sinusubukan naming malampasan ang malakas na rumaragas ang alon. Hindi kita pababayaan. Bulong niya kahit nanginginig ang tinig niya. Maya-maya pa, napabalikwas ako ng gising. Pagdilat ko, pawis na pawis ako. Nanginginig ang buong kalamnan ko. Panaginip lang, pero ramdam ng buong katawan ko ang sakit at lamig ng dagat. Kinabukasan, napagpasyahan ng pinsan kong si Rodel. Napatignan ako sa albularyong nakatira sa kabilang baryo. Isang matandang lalaking halos puti na ang lahat ng buhok. Pinakiramdaman niya ang pulso ko. Sinipat ang mga pantal at pinadaan ang dahon sa suob sa paligid ng katawan ko. Tila lalong tumindi ang hapdi habang ginagawa iyon ng albularyo. Masamang espiritong naiinggit sa iyo, iho. May engkantong lalaki na matagal nang umiibig sa engkantadang si Merlina. Tila nakita niyang may koneksyon kayong dalawa. At ngayon, ikaw ang gusto niyang alisin. Sabi ng albularyo. Napalunok ako. Anong dapat kong gawin, tatang? Gagamutin kita ngayon, pero ito lang ang masasabi ko. Pagkatapos nito, bumalik ka na sa syudad ng Maynila. Huwag ka nang magpakita pa sa tabing dagat. Huwag mo nang balikan ang engkantadang yun dahil may nagmamay-ari na sa kanya. At kung ayaw mong tuluyang kunin ng dagat ang hininga mo, ikaw na mismo ang lumayo. Wika ng manggagamot. Napatingin ako sa pinsan kong si Rodel. Kahit ano po, tatang, gagawin namin para gumaling ang pinsan ko. Babalik na po kami sa syudad agad-agad. Hindi ba, Enrico?
Hindi agad ako nakasagot sa sinabi ng pinsan ko, pero marahan akong tumango. Matapos akong gamutin, umuwi na kami sa bahay. Sa gabi ring yun, nanaginip na naman ako. Naroroon ulit ako sa dagat. Nilalabanan ko ang malamig na agos. Pero mas malalim, mas madilim na ang tubig. At sa di kalayuan, nakita ko ang engkantong lalaki. Ngayon, mas buo na ang anyo niya. May korona ng mga kabibe. Ang mga mata niya'y kulay dilaw. Nakangisi siya ng nakakaloko. Hindi mo siya makukuha. Sabi niya, sabay hagi sa akin ng tila sibat na gawa sa pusod ng alon. Ngunit may sumilaw sa dilim. Isang liwanag ang biglang sumalubong. Si Merlina, nakasuot ng kulay perlas. Hinarangan niya ang katawan ko. At sa halip na ako ang tamaan, siya ang tinamaan. Merlina! Sigaw ko at napabalikwas ng bangon. Gising ka na, Enrico! Gulat na gulat ako nang makita ko ang pinsan kong si Rodel. Si Merlina! Rodel! Nasa panganib siya! Kinakabahang wika ko at nagmamadaling bumangon. Nang akmang lalabas na ako ng bahay para magtungo sa dagat, mabilis akong hinarangan ng ibang kamag-anak ni Rodel. Maghunos dili ka, iho! Hindi totoo ang nasa panaginip mo. Nililinlang ka ng engkanto para ikaw na mismo ang magsuko sa sarili mo. Sa oras na umapa ka sa dagat, hindi ka na makakabalik pa ng buhay. Sambit ng abuela ni Rodel. Natigilan ako, saka tinanaw ang napakalawat na karagatan, di kalayuan sa amin. Mula nga sa kinatatayuan ko, natanaw ko ang isang hugis ng tao na para bang nakalutang sa ibabaw ng dagat. Pero sa isang kurap lang ng mga mata ko, bigla itong naglaho. Hindi na nga pinatagal pa ng mga kaanak ko ang nangyari. Ayoko man pero wala na akong nagawa pa noong ihatid nila kami ni Rodel sa mismong sakayan pabalik ng Maynila. Gusto ko sanang manatili. Gusto kong hanapin si Merlina at alamin kung ano na ang nangyari sa kanya. At kung totoo ba yung nasa panaginip ko. Pero wala eh. Wala akong magagawa. Isa lamang akong ordinaryong tao. At kung hindi ako aalis sa lugar na yon, baka hindi na talaga ako makakabalik pa ng Maynila. Napapikit na lang ako at tinanggap ang totoo. Matapos ang pangyayaring yun, Miss Aya, hindi ko na nga tinangkang bumalik pa sa lugar ng pinsan ko. Kahit anong pilit o aya nila sa akin, hindi na talaga ako sumasama. Hindi dahil sa takot ako makita ulit si Merlina o makaengkwentro ng engkanto, kundi sa takot na baka muli akong mabigo sa pag-ibig na inakala kong totoo at magtatagal na. Pero hindi pala. May mga pag-ibig talagang bigla na lamang lilitaw at kusang mawawala. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat. At dyan nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Isang kwento ng pag-ibig, hiwaga, at mga nilalang na hindi natin laging nauunawaan. Sa mundo ng mga engkanto, may mga pusong marunong din magmahal, ngunit may kapalit ang bawat paglapit sa kanila. Ako si Aya. At ito ang Miss Aya Stories. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y samahan ninyo ako ulit sa susunod na kwento. Kung may sarili kang karanasang kababalaghan o kwento ng hiwaga na nais mong ibahagi, huwag kang mahihiyang magkomento o magpadala ng mensahe sa ating channel. Hanggang sa muli at tandaan, ang mga kwento ay hindi basta kwento lang. Kung minsan, babala na rin.